Sa mga pilingira dyan, ayaw magpatawag ng sir. Maglagay kayo ng placard sa inyong mga noo. Balutin nyo ng call me, ma'am, ang inyong mga katawan para hindi kayo mapagkamalang sir. Isa na namang LGBTQ member ang trending ngayon sa social media dahil sa kanyang ginawa sa pagpapatayo ng isang waiter sa Ayala Mall na pinatayo niya ng almost 2 hours dahil tinawag siyang sir. Umani ito nagsamot-saring reaksyon sa platform o sa social media na mayroong sumang-ayon doon sa mga kanyang pahayag, subalit mas marami ang disagree doon sa kanyang ginawa na pagpaparusa sa isang waiter sa isang mall doon sa Cebu. Dahil wala ka umanong karapatan na parusahan mo yung isang waiter dahil lamang natawag kang sir. Diba po? At marami tayong nabasang mga reaksyon, may mga pumapayag, ay may mga sumang-ayon, mayroong hindi. Subalit mas marami ang reaksyon na nabasa natin na hindi talaga sang-ayon sa kanila, sa kanyang ginawa. Marami tayong kakilala na LGBTQ member na nagko-komentaryo or nagko-comment doon sa nangyaring yan at hindi sila sang-ayon sa ginawa mo, Sir Jude Bacalso, dahil sobrang mali ang ginawa mo. No? At mayroon pang mga reaksyon na nababasa tayo at sinasabi nila na sa susunod, kung gusto mong tawagin kang ma'am sa lahat ng pinupuntahan mo, paglagay ka ng signage or placard sa noo mo dito para may nakalagay, call me ma'am, para siguradong i-address ka ng sir. Alam mo ba, Sir Jude, kawawa ka ngayon sa social media dahil pinagpipiestahan ka ng mga galit sa ginawa mo. Ang daming mga masasakit na salitang binibitawan laban sa iyo. Mahirap lang banggitin dito sa social media, subalit kung ikaw mismo makakabasa ng mga komentaryo ng mga taong ito, siguradong masasaktan ka dahil hindi talaga magaganda ang mga komentaryo laban sa iyo. Sana, Sir Jude, bago mo ginawa yan, nag-isip ka rin muna ng maayos. No? Pinag-isipan mo rin muna ng mahaba-habang minuto kung tama ba yung ginawa mo pagpapatayo sa waiter. Ang waiter daw ay nagsorry na sa iyo, subalit hindi mo pa pinatawad dahil talagang pinaninindigan mo na isa kang ma'am. Mayroon din doong concerned citizen na taga Cebu na isa rin yata ang member ng LGBTQ na nadaanan daw kayo doon na pinapatayo mo yung waiter sa harap mo. Pagbalik nila, nandun pa rin yung waiter at nakatayo pa rin sa harap mo kahit umiiyak na ito. Ganon din yung makasamahan niyang mga trabahador doon na umiiyak niya, pero ikaw ay parang tuwang-tuwa ka pang pinapanood na umiiyak na or naghihirap yung tao na pinapatayo mo doon sa harap. Diba? Nilapitan ka pa ng nanay ng kumuha ng picture at tinanong ka kung ano ang problema. Sinagot mo pa siyang, it's none of your business. Diba, Sir Jude? Tama ba? Kasi nabasa ko lang po ito dun sa post ng isang concerned citizen. At ang nangyari, yung nanay nang nag-post sa social media, siya ay nag-sorry pa sa'yo. Diba? Pero sana, Sir Jude, alam mo, sobrang mali yung ginawa mo. No? Kasi ang daming reaksyon. Pinanganak ang lalaki, so tanggapin mo kung tawagin kang sir. No? Doon naman sa waiter na pumayag na patayuin ka ng mahigit 1 oras sa harap ng Sir Jude na yan. Sana po, sir, hindi ka pumayag kasi may karapatan ka. Diba? May karapatan kang tumanggi dahil hindi ka niya empleyado, hindi siya nagpapasahod sa iyo. Kahit nga may-ari ng isang kumpanya, walang karapatan, ganun yan ang mga empleyado niya. Diba? Again, sa human, ang tawag doon, karapatang pantao, yung ginawa mo na yon, Sir Jude. Para kang martial law. No? Parang sinasabi mong, tumayo ka dyan. Kapag hindi ka tumayo sa harap ko, yan, may ganon. Diba? So, sobrang mali yung ginawa mo na yan, Sir Jude Bacalso. Alam mo, nagkomentaryo din sa iyo yung sikat na manager ng mga talent manager ng mga artista, si Yogi Diaz. Alam mo kung anong sabi? Pinatayo mo for 2 hours yung waiter kasi na-insulto ka dahil tinawag kang sir. Nagsorry na siya yung waiter, di pa rin sapat at pinatayo mo pa talaga ang 2 oras. Gusto mo pairali ng gender sensitivity na mga tao sa LGBTQ community, pero hindi ka naman sensitive sa nararamdaman ng ibang tao. O, diba, Sir Jude? Oh my God. Diba? So, dapat naging ka din, inisip mo rin kung gusto mong ipatupad yung sensitivity ng mga LGBTQ member, pero ikaw mismo sa sarili mo, Sir Jude, hindi mo pinakita sa taong yun na nagsorry na sa'yo, pero ang ginawa mo, pinarusahan mo pa din. Diba?
Kung sa'yo kaya nangyari yan, Sir Jude, ano kaya maging reaction mo? Kung sa'yo ginawa ng ibang tao yan? Nagkataon lang siguro, Sir Jude, na may pera ka, kaya gano'n ang attitude mo. Pero hindi tatandaan mo, Sir Jude, walang magagawa ang pera pagdating sa kabilang buhay. Yung ugaling ganyan, dapat alisin na natin sa mga ang ugaling ganyan. Alisin. Pangit ang masyado mapagmataas sa sarili. Diba? Hindi porket kilala mo, sinasabi mo, kilala ko may-ari ng restaurant na ito, kaya kitang ipatanggal. So, diba, tinakot mo pa yung waiter, ginawa mo emotional damage, tinakot mo na siya, pinahiya mo pa sa harap ng maraming tao. So siguro tuwang-tuwa ka pa sa ginawa mo habang pinapanood mo siya na nahihirapan at umiiyak, di ba? Tuwang-tuwa ka pa doon, di ba? Dinamay mo pa yung mga katulad na ang mga kasamaan mong member ng LGBTQ, dinamay mo pa sa kalukuhang ginawa mo, Jude Bacalso, di ba? So, alam mo, kawawa ka ngayon, durog na durog ka sa social media dahil sa ginawa mong yan. Sana matauhan ka at huwag mo nang gawin ulit sa ibang tao yan. Nabasa ko kanina sa isang post na nagsorry ka na doon sa ginawa mo. Pero tandaan mo, Sir Jude, ang pagsusuri mo ay huli na. Damage has been done. So wala na magagawing sorry mo, nasaktan mo na yung tao. Hindi na maaalis sa damdamin ng tao na sinaktan mo siya ng ganon. No, siguro mapapatawad ka niya dahil tao lang siya, pero yung sakit na naramdaman niya habang buhay niyang dadalhin, yung kahihiyan na ginawa mo sa kanya habang buhay niyang dadalhin yan. Diba? So sana doon sa mga pilingira na ayaw magpatawag ng ma'am, magsulat kayo dito sa mga noo ninyo. Ayaw magpatawag ng sir. Maglagay po kayo ng mga placard dito sa mga noo ninyo, di ka sa katawan ninyo, balutin ninyo ng call me ma'am. Para kahit saan kayo magpunta ay hindi kayo tatawaging sir, kundi ma'am, dahil nakalagay na agad sa noo ninyo o sa katawan ninyo ang call me ma'am. Ha? Ganun lang po. At sana maraming salamat, Sir George. Sana wag nang maulit yung ganyan para maiiwas or para hindi ka na mabas. O malamang siguro, Sir George, kasi isang content creator ka din eh. O baka mamaya ang ginawa mo na yan para lang sumikat ka muli, no? O para ginamit mo lang, gumawa ka ng issue para pag-usapan ka dahil sa karing content creator. Hindi natin alam, ha? Sinasabi ko lang to, pero malay natin baka ik mo lang yan para pag-usapan ka ng maraming tao. Sir George Bacalso, maraming salamat. Inuulit ko, sana baguhin mo na ang attitude mo. Hindi maganda. Bye!